So welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. The star, you are hopeful, positive, inspired, o nagbibigay ng inspirasyon din sa iba. Pwede din ganun. More clarification with the star here. Nagbibigay ka din ba ng inspirasyon sa iba or nagsisilbing inspirasyon sa iba? Ganun ba yun? Hindi. Hindi. Hindi daw. Ano lang, ikaw tong inspired, ikaw tong positive, or nagbibigay ka ng kahit positivity sa iba, na naging positive yung iba. Hindi din. Ano lang, hindi. Hindi daw. Ikaw tong positive. Yan ang energy mo. Pwede din kasi yan na parang source of inspiration or naging inspiration ka ng iba, pero hindi daw. No? Madami kasi meaning yan. Ikaw to na positive and inspired. Ini-embody mo energy yan. Ano pang energy mo ngayon? Wow, King of Cups, Four of Wheels. You're stable. Pero parang naging possessive ka pagdating sa taong mahal mo. Sa taong mahalaga sa'yo. Sa taong importante sa'yo. Pwede din popular ka with a star, ha? Pwede din famous, no, with a star. So, it depends. Madaming meaning kasi yan. Pwedeng positive ka right now o inspired ka lang right now. Ganon. And you feel secured, you feel stable, or you are stable o possessive ka sa taong mahal mo talaga. No? Combination itong dalawang to. Sa taong na deeply in love ka. Ano pa ang tungkol sa'yo? Ito na. Ano pang in-embody mong energy using this deck? Wow. Confident, passionate, and assertive. Capable. Kasi may pakpak no? Sa sign na capable ka. You're capable to reach your goals in life, na parang you can fly high, you can achieve your goals in life, parang ganun, you can reach your dreams, your highest goals, your ambitions in life. Maybe you're an ambitious person and you are positive talaga. Fiery yung personality mo, bukas yung third eye mo. Ano ang darating sa'yo sa love life? Ito nang hinayang. Mari nang hinayang sa'yo. Sino bang pinahinayangan yan? Ikaw? Upright ba yan? Hindi. Hindi ikaw ang pinahinayangan niya. May mga pinahinayangan to. Pwedeng may mga nawala sa buhay niya. Pera nawala. Hindi. Ano yung nawala sa kanya? Career? Hindi. Ex niya? Yun na natin. Ex niya. May pinanghinayangan siya na ex niya na sobrang lungkot niya, na nag-grief siya. Ex niya na gusto niya magkaroon ng new beginning sa kanilang dalawa. Yan ang pinanghinayangan ng taong yan. Iba niyang ex, hindi ikaw. Baka hindi mo naman to ex eh. Baka hindi mo naman past person. Baka new person ito. Yung darating sa'yo na to na until now, nag-grief pa rin siya kasi nawala yung ex niya sa kanya. Naghiwalayan sila pagka gano'n, nag-break, no? Gano'n. Kilala ka na ba ni Five of Cups na yan? Kilala ka na ba niyan? Tingnan natin. Hindi ka pa niya kilala.
kilala. So, it's a new person. Si Five of Cups. Bakit siya darating sa buhay mo? Gawin kang panakip butas? Hindi na natin kung maganda yun. Hindi naman. Kasi, di ba, nag-grieve siya dahil sa ex niya. Anong dahilan? Para, dahil makamove on na siya sa ex niya and ready na siya for a new beginning. Hindi. Hindi dahil sa makamove on na siya sa ex niya na yan. Kundi, dahil gusto niya nang mag-move forward at to be with someone na stable siya and secured. Na, yes, na stable siya and secured na in a stable and in a stable relationship siya. Yung ganon. And yung feeling secure siya sa relationship. Maring yung nakarelasyon niya ay tarantado o walang pagsiseriyoso o selfish o ano pa, cheater o di sila match o baka addict. Malala akong addict, no? So, ano pa? Hindi mo pa kilala to. Hindi ka pa niyan kilala. Kilala mo ba to si Five of Cups na yan? Kilala mo ba yan siya? Hindi mo rin siya kilala. Ano yan? Magre-reach out yun sa'yo si Five of Cups. Magre-reach out siya. Oh, gagawin niya lahat para makapag-reach out sa'yo. Capable siya. Para bang walang imposible, no? Walang hadlang, walang maging harang na mag-reach out to sa'yo si Five of Cups na to. It's a new person. So, tingnan natin kung hindi ka pa niyan kilala, pero magre-reach out yan. Dahil ma-attract yun siya sa'yo. Yes, dahil ma-attract siya sa'yo. Pero, it doesn't mean na kung magustuhan mo siya, no? Pero, there is a possibility na pwedeng maging kayo at ang hangad nito ay a stable relationship. And, kung magustuhan mo naman, di ba? Attractive, para sa'yo ma-attract ka kaya dito sa kay Five of Cups kasi iba-iba yung paningin ng tao. Yes, ma-attract ka dyan sa kanya, kay Five of Cups na yan. Attractive yan para sa'yo. Oh. Kasi ikaw naman yung kung magustuhan mo, hindi. Kailangan pilitin mo yung sarili mo kung ayaw mo, di ba? Oh. Ayan, ma-attract ka dyan sa kanya. So, ayan, ano yan? Isa yan sa pwede mong pagpipilian, no? Kung hindi mo pa naman sinasagot eh. At kung naghanap ka pa ng kunwari kung babae ka, no? Kung hindi pa kayo, nagkakagusto sa'yo, na naniligaw sa'yo, kunwari lang, gano'n. Tapos, hindi mo pa naman sinasagot, gano'n. At gusto mo pang makapili, gano'n. So, nasa iyo naman. Pero ito, naghanap to ng karelasyon na stable yung magiging relationship nila. Oh. Ayan. This is a good choice at ma-attract ka naman dyan sa kanya eh. Ma-attract ka. Oh, para sa'yo, attractive siya. Ayan. Hindi mo pa yan kilala. Hindi ka pa niya kilala. Pero meron kang taong mahal na kinikip mo, na naka-hold on ka pa rin. Nag-hold on ka pa rin. Still, possessive ka ba sa kanya? Or possessive ka ba sa kanya? Hindi naman sa possessive. Hindi, kinikip mo lang yan. Kinikip mo siya and you want, gusto mo magkaroon ng movement sa inyong dalawa. Yung i-pursue ka niya or yung magkaroon ng movement, no? Na hindi stuck yung inyong connection, hindi stagnant. Na may kumilos na, may mag-take ng action. Sino ba yung ex mo na kinikip mo pa rin o nag-hold on ka pa rin? Na mahal mo. Tingnan natin. Oh. Tatlo to. Separate. The Moon, Death card. Upright ba itong Death card? In reverse. Ay. Actually, malungkot. At nangungulila. May namimiss tong person mo na to with the Moon na parang nangungulila talaga eh. Nangungulila siya sa'yo.
Kasi merong ano dyan, nangungulila siya sa'yo, namimiss ka niya, nahanap-hanap ka niya, parang wolf ba, nangungulila pag nawala yung partner niya, pag nag-separate, pagka, kunwari, may trahedya na nangyari, no? Na nag-separate sila ng partner niya dahil sa trahedya, yung ganun. Na, kunwari, namatay yung partner niya o nalayo sa kanya, no? Nangulila, yung ganun. Kaya umuungol daw yung wolf, no? Lalo pag wala na yung partner niya. Hinahanap-hanap niya. Namimiss niya. So, ganun yung ex mo na yan, namimiss ka niya, hinahanap-hanap ka niya, nangulila siya sa'yo. Pero may new person na darating sa'yo. Oh. At gusto niya ayos kayong dalawa. Oh. Willing siyang maging submissive sa'yo. Kasi dahil, ang magpakumbaba sa'yo. Oo, willing siya magpakumbaba sa'yo. Dahil naisip niya, pag nagpakumbaba siya sa'yo, no? Lalo kung ikaw to, na strong yung personality mo na ano ka, na parang cold, unemotional, or may self-love na. Siya na yung magpakumbaba sa'yo para makabuo kayo ng pamilya, para magsama na kayo kasi dahil sa dinadanas niya ngayon, no, na-experience niya ngayon. Dahil ang lapit ng loob niyo talaga sa'yo, parang naging pure na yung pagmamahal niya sa'yo, pure na nga eh. Komportable siya sa'yo, tunay yung pagmamahal niya sa'yo. Pure ang pagmamahal niya sa'yo, pure ang tawag, pure. Ano ba to? Upright ba to? Upright pala to, guys. Tunay pa rin. Tunay din. Tsaka pure ang pagmamahal niya sa'yo. Na gusto ko niyang kasama kahit saan siya magpunta. No? Parang heal siya, relax, kalmado, walang problema. Ang gaan ng pakiramdam niya, ang pagkasama ka niya. Yun. Kung tunay at pure niyo kung tunay at pure yung pagmamahal niyo sa isang tao. Tunay at pure. Alam niyo, naka-experience na kayo noon. Nakaramdam na kayo ng pure love at tunay na pagmamahal. Patulad sa, kunwari lang, yung pagmamahal niyo sa anak niyo, kung tunay na mahal niyo at pure na mahal niyo yung anak niyo, ayaw niyo siya iiwan, di ba? Kung saan kayo pupunta, gusto niyo kasama niyo, dalin-dali niyo. Ganon, kasi nag-care pati kayo. So, parang ganon, no? Alam niyo yung more on emotion na mahal niyo talaga yung isang tao, na pure yung pagmamahal niyo. Ganon yung pagmamahal niyan. Hindi yung more on kalandian na dahil gusto lang mag-enjoy at masarapan, Hindi ganun ang pure love, ha. Hindi po ganun ang pure love. Hindi ganun ang tunay na pagmamahal. More on yun yung parang na-attach ka emotionally, nagki-care ka. Ganun ang pure love. Yun ang tunay na pagmamahal. Yung nagki-care ka, you want the best for your person, you want to give love and affection sa kanya. Alam niyo yun, yung ang ganda ng loob niyo, ang sarap ng pakiramdam niyo pagkasama niyo siya, hindi dahil sa may ginagawa kayo, no, na kundi you feel, naramdaman niyo pagkasama niyo yung person niyo na you feel comfortable, relax, calm, everything's okay, you feel secured, you feel satisfied, fulfilled, no? Nandiyan siya sa tabi nyo. You feel balance. Ganon. Ang sarap sa pakiramdam. Yung ganon ba? Alam niyo naman kung ano yung pure love.
So, ano pa? Ang message ng angels for you. Your desires within reach. Have faith as everything is working in your favor. Yan. Ano yung Six of Swords dito? Gusto ko niyang dalhin sa lugar nila. Gusto ka niyang puntahan. Gusto ka niyang puntahan at dalhin sa kanila. Gusto ka niyang puntahan at dalhin sa kanila. Yun na, gusto ka niyang puntahan at dalhin sa kanila. Oh, may travel dito. Gusto ka niyang puntahan. O pupuntahan ka niya at dadalhin ka niya sa kanila. Dadalhin ka niya sa lugar niya. O kung saan man siya pupunta, dalhin-dalhin ka niya. Parang alam niyo yung parang na kung saan siya mag-travel ay kasama ka niya, ganun. Ayun magkasama, di ba? Magkasama sila, may equal give and take. Ayan, Six of Cups and Six of Swords. Talagang, ano siya, pure love talaga, 6-6. So, number 6, baka nakikita ka palagi rin, 606, 616. Pwedeng twin flame mo to. Kung makakita ka ng 606, ibig sabihin, you and your person are meant to be together. Search for that number. Angel number 606, meaning sa Google. You and your twin flame are meant to be together pag nakakita kayo ng ganong number often o palagi. It's a sign from the angels na you and your twin flame are meant to be together. Yun nga lang. Kung alam nyo kung sinong twin flame nyo. Pero kung hindi, yun lang. Yun lang ang problema. Kung hindi nyo alam kung sinong twin flame ninyo. May mga signs yan para malaman yung twin flame mo. Kung sino ang totoo mo twin flame. Yan. Magkakaroon pa ng balance sa inyong dalawa. You will be together. You are meant to be together. Ano pa ang gustong sabihin sa iyo ng person mo na to? Ayan. Gusto ka niya, wish ka niya talaga. Gusto niya na ma-unite kayong dalawa. Yung may offer daw siya, no? Yung mag-umpisa kayo ng seryosohan na. Yung consistent yung pag-grow ng relationship ninyo. At ang gusto niya yung pang long-term na relationship. Magkukumit siya at maging consistent. Lalo sa pagre-reach out sa'yo at sa panunuyot niyan sa'yo. Ganun yun. Attracted daw siya sa'yo. Passionate siya sa'yo. Para bang yung nakafocus lang yung mata niya sa'yo. Ganun ba yun? Hindi naman nakafocus yung mata niya sa'yo. Kundi yung attention niya nakafocus sa'yo. Yung attention niya nakafocus sa'yo. Ayun. May cut pati dito. So, marami bang new person na very attracted sa'yo? Madami. At gusto ka nilang asawahin? Oo, gusto ka nilang asawahin. Yun ang iniisip na gusto ko nila asawahin. Para naging impulsive pati at naging courageous na i-pursue ka, na mag-take na action sa'yo para maging lover mo, para maging kayo. Yung mga new person na, bakit nagustuhan sa'yo ng mga new person na yan? Bakit gusto ko nila asawahin? Tingnan natin. Dahil passionate ka,
dahil may focus ka, dahil magaling ka to market sa mga tina-target mo, mga ganon. Dahil brave ka with the color red, dahil sharp yung vision mo kasi may ano ng eagle, no? And fiery yung personality mo. And balance yung body and mind mo. Walang blockage sa chakras mo niyan. Pagkaganto at color ng crown chakra to eh. And clear. Walang blockage. Walang nagbo-block sa energy flow mo. You look powerful with the face of the dragon. You're strong, no? Full of strength. Ayan. Eh, yung person mo naman na to na nangulila daw sa'yo, ano yung nagustuhan niya sa'yo? Dahil you are brave pa rin, as a brave person ka. And strong yung personality mo. Para ba may authority ka din, no? And powerful yung personality mo. And para bang seer ka. Ayun yung seer. Search for that word. Kasi may ano dito para sa universe ba. And clear. Yung mind mo, you're bright, no? Intelligent, intellectual. Logical kasi may sword dito. And possible na madami kang alam, no? And you are pure also with the color white, no? Ayan. So ito na lamang guys for collective reading.